Ayan, simulan uli natin sa isang panalangin. Panoorin uli natin ang video. Meron na pang video. Audio. Meron na po. Panalangin tayo. Pagpalain mo sana, ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa aming Ama, at sa mga araw na darating pa, tanging sa'yo lamang hihingin ang awa. Sa bawat sandali, ikaw na ang bahala. Sa bawat sandali, ikaw na ang bahala. Yes, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Ikaw na nga po ang bahala sa amin. Pagkalooban niyo po sana kami ng katibasayan ng aming kalusugan, ng aming isipan at pangangatawan, at ang aming mga kasamang kaklase o mag-aaral na nagpabakuna, Panginoon, ay ingatan niyo po sila. Huwag po sana sila magkakasakit at patuloy niyo po kaming pagkaingatan. Lamang po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, sa mapagpalang hapon, grade 9. Magandang hapon. Okay, pasensya na uli mga anak, at talaga ang ating internet ay pawala-wala din kanina pa. Okay, so simulan natin, huwag nating patagalin ang ating talakayan. Share screen uli si ma'am. Okay. Ayan, magsimula po tayo sa ating panalangin. Nakikita po ang screen ni ma'am? Opo. Okay po. Next, punta po tayo sa ating attendance para malaman ko kung sino ang wala at sino ang naririto. Ayan. Sabihin kung naririto ha. Hey, Brukal Neil. Narito po. Okay, very good. Next. Cornelia Andre. Narito po. Very good. Clark, di maunahan. Ka-chat ko si Clark kanina pero wala naman siyang nabanggit na hindi siya makakapasok. Mark Hilton. Narito po. Okay, good. Very good. Roan Lloyd, andito ka? Narito po, ma'am. Very good. Raver, andito? Wala. Parang wala din si Raver nung nakaraan. Lia, nagpaalam sa akin. Nagpabakuna daw siya. Russell, nandito ka? Nagpapabakuna din po. Nagpabakuna. Okay. Sofia, nandito ka? Opo, narito po. Very good. Atienza, nandito ka? Wala. Wala si Atienza. Bunki, nandito ka anak? Narito po. Okay, very good. Kometa Jinshin, parang di ko nakikita si Jinshin. Nagpapabakuna din daw. Okay. At saka si Darling, nandito ka? Narito po. Okay. So sige, madali lang naman ang ating talakayan ngayong araw na ito. Pero kailangan ko pa rin ang inyong partisipasyon, syempre. Ang ating palaging ginagawa, virtual house rules, mga dapat isalang-alang sa paggagawa ng online class. Alam na natin yan, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, maging magalang sa lahat ng oras. At napapractice nyo naman iyon. Very good tayo doon. Disiplina, on-cam, off-cam. So far ay very good. Kung sino yung palaging naka-on-cam, yun din yung palagi kong nakikita at nakakausap. Sabihin lang sa akin, bakit hindi? Okay, nauunawaan ko kung bakit naka-off-cam, kung mahina internet. Next. Recitation, pakikisa, kooperasyon. Very good naman kayo doon. Lagi kayong sumasagot sa akin. At syempre pa, pagsunod sa schedule, sa araw ng kasunduan ng pasahan. I-recall ko lamang mga anak yung ating ginawa ng mga nakaraang araw. Para sa mga nakaraang araw, ay nagpagawa ako sa inyo ng week 3 at 4 na gawain sa module
Nagpagawa rin ako sa inyo ng mga tekstong argumentatibo at saka pagsulat ng maikling kwento. Ito na po ang nakapagpasa. Kay Neil, nakapagpasa na siya sa akin ng gawain ng week 3 ng teksto at ng kwento. Very good. Si Andre ay nakapagpasa na rin ng gawain ng week 3 at 4 ng teksto at saka ng kwento. Very good. Si Clark ay nakapagpasa sa akin ng gawain ng week 3 at saka ng teksto. Hinihintay ko pa ang maikling kwento. Si Hilton ay nakapagpasa na sa akin ng week 3 at 4 at saka ang teksto at ng maikling kwento. Very good. Si Roan ay nakapagpasa na rin sa akin ng gawain 3 to 4 at saka ng teksto at ang maikling kwento mayroon na din. Si Ariel pala ay parang hindi ko nabanggit kanina. Nagpapabakuna din kaya si Ariel? Nagpapabakuna din daw po. Okay, sige. Nagpapabakuna. Si Lian ay nagpasa na rin ng week 3 and 4. Meron na rin teksto at maikling kwento. Good. Si Russell ay kumpleto rin ng ipinasa. Si Sofia ay kumpleto na rin ng ipinasa. Si Wena May ay kulang ng teksto at saka na maikling kwento. Hinihintay ko pa. Si Jasmine ay kumpleto na rin ng pinasa. Jasmine, nandyan ka. Jasmine, yun lang ang inyong gawain ng week 3, anak. Pakisend nga uli sa akin. Sige po. Oo, resend mo sa akin ha, kasi nung nagbabakread ako, parang hindi ko makita yung week 3 mo. Si Jinshil ay kumpleto ng gawain maliban doon sa mga isusulat na teksto at saka maikling kwento. Naghihintay pa rin ako sa iyo. At saka si Darling ay meron na rin kumpletong ipinasa. Teksto, maikling kwento at saka ang mga gawain. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Bond paper, saka kwaderno, pakihanda para sa ating talakayan. Balik-aral. Ayan, magbalik-aral tayo. Natatandaan niyo pa ba mga anak ang ating tinalakay ng nakaraan? Kung natatandaan ay inyong masasagot ang ating katanungan. Ang ating gawain ay pinangalanang pahayag ay basahin, sagot ay tukuyin. Ayan. Pahayag ay basahin, sagot ay tukuyin. Ganito lamang ang ating gagawin. Pabilisan ng pagtataas ng hand raise react. Okay? Pagtataas ng kamay kung alam ang kasagutan. Pero may pagpipilian yan. Hintayin mo na pagpipilian. Okay? Pahayag ay basahin, sagot ay tukuyin. Ayan. Gawain, tukuyin at sabihin ng wastong sagot na may kinalaman sa ating talakayan noong nakaraang araw. Ito ay ginagamit na pamamaraan sa pagsisimula at pagwawakas ng kwento. A. Elemento. B. Simbolo. C. Imahe o imahen. D. Estilo. Ayun, may nagtaas ng kamay. Tingnan natin. Hilton. Si Hilton ang una nagtaas ng kamay. Letter D po, estilo. Letter D po, estilo. Tingnan nga natin kung tama ang sagot ni Hilton. Tumigil lang akin. Estilo, correct. Ayan. Palakpakan naman si Hilton. Ayan. Next, number 2. Pakiusap. Huwag mong hayaang mawala ang pagtatangi ko sa iyo at tuluyan kitang kalimutan. Ayun, sino ang nagtaas? Darling, nauna ka. Darling, nauna ka. Usapan o dialogue? Usapan o dialogo. Tingnan nga natin. A. Paglalarawan ng tauhan, ng tagpuan, mahalagang kaisipan. Usapan o dialogo. The correct answer is usapan o dialogo. Very good. Next, number 3. Ayan. Hintayin muna ang pagpipilian. Okay? Nagugunita ng mga taga-tulika ng unang pagkarinig nila sa pangalang Rosauro Santos. Isang truck ang unang naghatid sa pangalang ito sa tulikan. Truck na kinalululala ng mga piko at pala. Ipinagtanong ng tsuper ng truck ang bahay ng Teniente Sanayon upang ihabilin dito ang mga kagamitan. Ang inhinyero ay kasunod na kinabukasan at sa bahay ng Teniente nanuluyan. Hindi na nga naglaon at umalingas-ngas ang balitang nanginibig ang inhinyero sa Teniente, sa anak ng Teniente, kay derang na 16 na taong gulang. Ano kaya ang kasagutan? Medyo mabagal. Ayan. Ano kaya? A. Paglalarawan sa tauhan. B. Paglalarawan sa tagpuan. C. Mahalagang kaisipan. D. Pagsasalaysay. Raise your hand. Okay. Sino na una? Tingnan nga natin. O sige, Sofia, ikaw anak. Ano ang iyong kasagutan? D po. D po. Ano po ang letter D? Pagsasalaysay
Pagsasalaysay po. Tingnan nga natin kung tama ang sagot ni Sofia. Okay. Pagsasalaysay. Very good. Number 4. Ang mga kababaihan ay marapat na magpasakop sa kanilang mga asawa. Isang pahayag na hinango sa banal na aklat na naging panuntunan ng bala narito sa daigdig. Okay. Halimbawa okay, si Jasmine ay nagtaas. Jasmine, anong sagot? Ma'am, mahalagang kaisipan. Mahalagang kaisipan. Tingnan nga natin. A, paglalarawan ng tauhan. B, tagpuan. C, mahalagang kaisipan. D, usapan o dialogo. Letter C, mahalagang kaisipan. Very good. Okay. Salamat sa mga sumagot at walang nagkamali. Ibig sabihin, madali lamang ang ating talakayan. Dumako naman tayo sa susunod nating gawain. Maglaro tayo. Maglaro. Ma'am, paano tayo maglalaro? Tingnan natin kung ano ang tawag sa ating laro. Bilang motibasyon, 4 picks. Anong sunod niyan? 4 picks ano? 1 word po. Yan, 4 picks, 1 word. Alam ko na kayo ay pamilyar sa larong ito. Magpapakita po ako ng 4 na larawan. Kumuha ng papel, isusulat niyo po ang sagot. Mamaya, babalikan natin, checkan natin isa-isa. Pero isulat niyo muna ang kasagutan. Ready na? Mag-like sign po kung ready na. Kung nandyan na sa tabi niyo ang inyong kwaderno, mag-like sign lamang. Ayan, okay na si Darling. Okay na si Andre. Okay na si Sophia, si Hilton, si Neil. Okay. Roan, okay ka na? Okay na po, ma'am. Okay. Parang naka-off cam yata si Lloyd ngayon tsaka si Neil. Okay. Madilim po. 4 picks, 1 word. Ayan. Gawain. Pansinin ang 4 na larawan matapos ay buuin ang salitang makikita sa ilalim nito upang makuha ang kasagutan. Titingnan muna ang mga larawan tapos ay isusulat nyo kung ano yung word o salita na inyong mabubuo batay dun sa 4 na larawan. Unang larawan. Ikalawang larawan. Ikatlo. At ikalima. Ito po ang bubuuing salita. Okay. 1, 2, 3, isulat ang salita. Go. Mag-like, react kung tapos na. Sulat ha? Susulat anak ha? At isesend nyo rin sa akin yan. Okay na ang 3, okay na ang 4, ang 5. Jasmine, tapos na? Ang bubuin lang po yung word. Yes po, bubuuin lang po. Yes, bubuuin lamang po. Ready? Checkan ha, checkan. Be honest. Checkan ang sariling sagot kung tama. Ang sagot ay ano kaya? Mark, anong sagot mo? Kayamanan po. Kayamanan po. Okay, kayamanan. Correct. Nakatama? Tama kayo? Okay, Opo. tumatango si Sofia. Tumatango si Andre. Tumatayo si... Next! Dab, larawan ng ibon. Next. Sunod. Okay. Ayan. Ang inyong bubuuin ay, ayan. 1, 2, 3, sulat ang sagot. Tapos na si Andre. Like sign kung tapos na. Okay, ayan, nagtataas na ng kamay si Andre. Anong sagot mo, anak? Kalayaan po. Kalayaan po. Tingnan natin. Kalayaan, very good. Check kung tama ang sagot. Sunod. Ma'am, pangalawa pa lang po yun. Yes po, pangalawa pa lang yun, anak. Next, ayan, may isang lalaking may hawak na bandila at nakatingin parang ang kanyang kamay ay nasa kanyang kaliwang dibdib. Next, puso. Sunod, ang isang ina at ang anak. Ayan, napakadali. Go, sulat. Okay, tapos na si Darling. Darling, ano ang iyong sagot?
Pagmamahal po. Pagmamahal po. Very good. Pagmamahal. Tama. Check kung tama ang sagot. Next, number ano na tayo? 4? Ayan. Ginagamit sa korte. Okay. I am unafraid. Stop the violence. Ayan. Pagkakapantay ng dalawang parang ano to. Okay. Next. 1, 2, 3. Sulat ang sagot. Taas ang kamay kung tapos na. Yan. Nag-like na si Jasmine. Jasmine, ano ang iyong kasagutan? Katarungan po. Katarungan. Tingnan nga natin. Very good. Katarungan. Ayan. Last. Sunod. Ikatlo. Kaapat. May nagmamano, may Pasko, may nagpipinitensya, may madasalin. Okay. 1, 2, 3, go. Sulat ang sagot. Okay, si Sofia ay nag-like na. Sofia, ano ang iyong sagot? Ma'am, excuse me po. Ay, Tradition sorry. po. Tradisyon. Okay, sino nag-excuse me? Ma'am, turok daw po namin ngayon. Sino po yon? Si Domingo po yan. Sige, Domingo. Magsasend na lang ako anak ng gawain. Humabol na lang. Ma'am, Sige. Po. ma'am, pinapalusong din po ako doon. Naku, naubos na ang bata. Pinapalusong din. Opo. O siya, sige. Isesend ko na lang sa inyo. Kayo ay susunod sa gawain, ha? Mag-leave na ang mag-leave. Okay, sige. Yung natitira ay tayo lamang muna mag-uusap. Ang sagot ay tradisyon mahusay. Ayan. Parang puro boys na lang ang natira, Okay. Ma'am, ito pong sumay 40 minutes lang po. Napupugod po. Okay, sige lang anak. Mamaya ay tayo po ay Hulaan mo ang salita. Tama ba ang sagot nyo? Nakaapat kayo, Andre? Nakaapat kayo, Neil? Ma'am, 5 po yun. 5 po yun. Nakalima kayo? Opo. Okay. Opo. Sa pagkakataong ito naman ay hulaan mo ang salita. Pag nahulaan mo ang salita, mga anak, ito ang ating paksang aralin sa araw na ito. Tingnan natin kung alam nyo ito. Hindi pa natin napapag-aralan, pero huhulaan nyo muna kung ano ito. Hulaan ang salita. Isulat ang salita. Representasyon ng mga ideya. Kumakatawan sa kabuoang pagtalakay sa nilalaman ng akda. Kinakatawan ng isang larawan. Tingnan nyo, nakabold yung salitang larawan. 1, 2, 3, isulat ang sagot. Ano kaya ito? Okay, nagtaas ng kamay si Andre. Ano ang sagot, Andre? Imahe po. Imahe po. Tingnan nga natin kung imahe. Number 6 na po to. Very good. Yes, number 6. Very good. Tama ang imahe. Next, number 7. Mga salita na nag-iiwan ng iba't ibang pagpapakahulugan sa mambabasa, pero dapat na di nalalayo ang kanyang interpretasyon sa nais ipaabot ng may akda. Bagay na kumakatawan o tumatayo o nagpapahiwatig sa isang ideya, larawan, paniniwala o aksyon. Halimbawa, sinasagisag o pinapahiwatig ng imahe ng puti o kaputian ang kalinisan o kadalisayan. Dalisay, from the word dalisay. Katapangan naman para sa pula. Ano ang sagot? Tumatawa si Andre, parang alam niya. Okay, go. Sulat. Number 7. Okay, Lloyd, nagtataas ka ng kamay. Ma'am, simbolo. Simbolo? Simbolo, correct. Sino nakatama? Ayan, 3, 4, 3 nakatama. Okay, sunod. Uri, ito, alam na alam nyo to. Uri ng panitikang tuluyan. Binubuo ng sangkap at elemento, nababasa sa iisang upuan lamang, nag-iiwan ng iisang kakintalan. Go, sulat. Andali.
Sagot? Hilton. Maikling kwento po. Maikling kwento? Ayun, tama. Maikling kwento. Okay mga anak, tandaan ang tatlong words na ating tinalakay. Ano nga iyon? Magbigay nga ng isa. Ano yon? Sige Hilton, ano yon? Tradisyon po. Tradisyon. Dito sa ating salita, Bunso, yung ating hinulaan na salita. Akan po, simbolo. Yes, simbolo. Pakinggan, simbolo. Yes. Sofia, ano pa ang isa? Imahe po. Imahe po. At ang ikatlo ay ang maikling kwento. Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang tinatawag na imahe at simbolo ng maikling kwento. Napakadali. Image. Imahe, imagery. Symbol, symbol. Okay, simbolo, simbolo. Ma'am, Maikling kwento. Short story. Yes? ma'am, Yes po. mamaya po i-send sa inyo ngayon na po. Mamaya na Punso para sabay-sabay. Yung inyong scores, mamaya na sabay-sabay. Okay po. Malayang talakayan ating pag-usapan. Okay. Papabasa ko to sa inyo. Sige, pabasa ko muna kay Neil. Pakibasa nga anak. Ang maikling salaysay na ito, pakibasa nga muna. Bumungad sa akin ang magandang balita. Ayon sa aking kapatid na halos kalahating taong nawalay sa aming pamilya. Dumating na ang katapsan. Nagpalipad ang kanilang general ng puting kalapati. Iginagayway ang bandila ng mga Moro. Tanda na muli ng makapag-iisa ang Zamboanga. Malayo sa karahasan at malayo sa kamay ng mga terorista. Okay. I commend yung pagbabasa ni Neil, parang may diin at may damdamin. Okay? May diin at damdamin. Ano ang salitang nakadiin diyan? Yung may pula. Puting kalapati po. Puting kalapati. Okay. Dahil mga anak, ang ating topic ngayon ay imahe at simbolo. Okay? Imahe at simbolo. Okay? Ano kaya ang imahe o simbolong maaari nating iugnay sa salitang puting kalapati? Okay? Yes, Andre. Kalayaan po. Kalayaan po. Very good. Hindi na natin patatagalin, ano? So ito, pag sinabi nating imahe, ipapakita ko sa inyo larawan. Ba't kaya hindi agad nakagat ang aking PowerPoint? Lumipat na ba? Hindi pa po. Kaya nga, hindi nakagat. Yan. So, imahe ng puting kalapati. Sabi ni Andre, ay kalayaan. Sinisimbolo nito ang kalayaan. Very good. Paano natin nasabi? Paano mo nasabi, Andre, na ito ay kalayaan? Paano mo siya natukoy? Malaya po lumilipad. Malayang lumilipad. Ano pa? Bukod sa malayang lumilipad, ano pa napapansin natin? Doon sa mismong binasa natin sa loob. Ano ang mga pahayag na maaari nating makita na, oo, may kalayaan na. Tapos na ang gera. Yes, Hilton. Iniwigayway na po nila yung bandila ng mga Moro. Very good. Ibinagayway na nila ang mga bandila ng Moro at may isa pa. May isa pa. Tama yon. Malayang lumilipad, ibinagayway ang bandila ng mga Moro. May isa pa. Ano daw mangyayari sa Zamboanga? Maaari sila ay Tanda na muli na. sige, Sofia, nagtataas ka ng kamay. Tanda na muli ng makapag-iisa ang Zamboanga. Ayan. So pag sinabi natin makapag-iisa, malayo na tayo sa pagsakop ng mga terorista. So tama. Ibig sabihin mga anak, sa imahe at saka sa simbolo, gumagamit tayo ng mga salitang pantulong na natatagpuan natin doon sa loob ng talata. Katulad ng puting kalapati, paano natin nakuha na kalayaan ito? Kasi nga nandun yung word na iwinagayway ang bandila. Makapag-iisa, malayo sa karahasan. So, tingnan natin ang tamang pagpapakahulugan. Ano ba ang imahe? Pag sinabi nating imahe, ito daw po ay representasyon ng isang bagay, tao o ideya. Nagre-represent.
Okay? Sa Ingles ay image, imagery. Meron tayong nabubuong larawan sa ating isipan. Okay? Larawang binubuo ng isang akdang pampanitikan. Larawang ginagamit para maging sentral na representasyon ng isang akda. Larawan sa ating isipan. Pag sinabi naman natin mga anak na simbolo or symbol, mga salita na nag-iiwan ng pagpapakahulugan. Pag sinabi natin image o imahe, larawan sa ating isipan. Pag sinabi natin mga anak simbolo, ano ang kahulugan ng larawan na iyon? Nakuha ba? Pag simbolo, ano ang sinisimbolo? Ano ang kinakatawan? Ano ang kahulugan ng larawan na iyon? Nakuha? Opo. Okay po. Sige, tingnan natin. Okay, bibigyan ko kayo ng isang pagsubok. Ipikit niyo ang inyong mga mata. Patingin muna ako. Mag-on cam muna tayo para makita kung sumusunod kayo sa aking ano. Okay? Ipikit niyo ang inyong mga mata. Okay? Kunwari, i-ano nyo, i-imagine nyo. Okay? Palawakin ang imahinasyon. Pikit ang mga mata. Sige. Palawakin ang imahinasyon. Madilim na silid. Isipin nyo ha. Isipin nyo. I-imagine nyo yun. May madilim na silid. Sa madilim na silid, may kandilang may sindi. Madilim, malamig. Tapos, nandun sa paanan ng isang babaeng may takip na puting kumot ang kanyang buong katawan. May 4 na kandila doon sa kanyang paanan. Okay, open your eyes. Sa pamamagitan ng imahen na ilarawan nyo sa inyong isipan, ano kaya ang sinisimbolo noon? Nung kandila, ng puting kumot, ng madilim na silid? Sige, Garcia, nagtataas ng kamay. Multo po. Multo? Multo? Maaari? Natawa naman ako sa kasagutan mo, anak. Hindi ko inaasahan yun. Pero may kandila, may babaeng nakatakip na puting kumot, at saka malamig may multo. Okay, ano pa? Sinong kakaibang iniisip bukod kay Hilton ng multo? Yes, Roan. Pagiging mag-isa po. Pag-iisa ng babae, oo, maaari. Ano pa? May multo, may babaeng nag-iisa. Okay, ano pa kaya? Yes, Andre? Kalungkutan po. Kalungkutan. Ano pa kaya? Kalungkutan, may multo, may nag-iisa. Ano pa kaya? May babaeng nakatakip ng puting kumot ang buong katawan at may 4 na kandila sa kanyang paanan. Oh. May 4 na kandila sa kanyang paanan at mayroong babaeng nakahiga at nakatakip ng puting kumot. Ako ito na natatawa pa rin sa multo ni Hilton. Sinasabihan po. Nagre-ritual. Nagre-ritual. Siguro ako lang ang nakaisip nito at hindi nyo makuha. Siguro ako lang nakaisip nito. Sinisimbolo nito Sinasabihan ang po. sinasabihan. Kamatayan. Siguro ako lang nakaisip noon. Nakakatuwa ang tawag doon, ang... Ma'am, nakahiga po ba? Yes, nakahiga. Alam mo nakatayo. Akala mo nakatayo. Okay, sige. Kamatayan, mga anak. Kulang pala yung halimbawa ni ma'am. Sige, kamatayan yun ha. Okay, bakit ma'am kamatayan? Kasi merong kandila. Okay, merong kandila. Nakahiga yung babae tapos natatakpan ng puting kumot. Okay, pero tama din naman ang inyong mga sinabi. Ibig sabihin ng pinapagana nyo ang mga imahen sa inyong isipan. Okay, nakakatuwa. Ako'y natawa naman sa pagkakataong yun. Okay, next. Ganito. Balikan natin yung kanina. Meron akong tanong doon sa kanina. Ang tanong ko, nasagot nyo na rin to kanina, ano-ano ang mga salitang pantulong upang mabigyang kahulugan ang simbolong puting kalapati? Nasagot nyo na to kanina. Sabi kanina ni Andre, nung binasa natin ito, ma'am, ang puting kalapati po ay sumisimbolo sa kalayaan. Bakit natin nasabing kalayaan? Kasi sabi kanina ni Sofia at ni Hilton, iwinawagayway ang bandila ng mga Moro. At ano pa ang isang salita? Nakapag-iisa na ang Sambuanga. So muli anak, babalikan natin, tatandaan nyo sa pagkuha ng imahe, ito po ay ang image ring na bubuo natin sa ating isipan. Pag sinabi natin simbolo, ano ang kahulugan noong salita batay doon sa mga iba pang ideya na nakapaloob doon sa loob ng talata. Okay? Sige, susubukan natin kung naunawaan ng ating talakayan. Try natin, magsanay tayo, ha?
Okay, sige. Lagay niyo muna gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Isulat. Ayan. Isulat. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa, magsanay tayo. Isusulat niyo lamang ang tamang sagot. Ano? Piliin sa panaklong ang sumisimbolo sa bawat salita. Ayan. Una, kayamanan. Open and close parenthesis, konotasyon. Ibig sabihin ng Ma'am, sagot lang konotasyon. po. Yes, sagot lamang. Pera, alahas, pamilya, anak o ginto. Connotation mga anak ha, pag sinabi natin konotasyon, hindi tuwiran. Pag sinabi natin denotasyon, literal. So ang tinatanong ko dito, hindi literal na kayamanan. Yung mas malalim. Next, number 2. Kalinisan. Ano ang sagot? Puti, itim, asul o pula? Number 3, itim. Maganda, masama, malinis, pag-asa. Itim, maganda, masama, malinis, pag-asa. Ika-4, paglubog ng araw. Sanggol, matanda, dapit hapon, madaling araw. Paglubog ng araw. Sanggol, matanda, dapit hapon, madaling araw. Ang hinahanap ko dito mga anak ay connotation o liha, konotasyon. Hindi denotasyon. Pag sinabi natin denotasyon, yung tiyak literal. Hindi literal ang ating hinahanap. Kasi simbolismo. Number 5 naman, pagsikat ng araw. So anong ibig sabihin ng simbolismo o symbol ng pagsikat ng araw? Pag-asa, kamatayan, kalungkutan o sakuna. Taas ang kamay kung tapos na at mag-check tayo. Okay, nagtaas na si Andre. Tapos na ba lahat? Ayan, sige. Seryoso pa si Sofia. Ready na ang lahat? Tapos na si Hilton. Tapos na din si Lloyd. Tapos na din si Neil. Okay, tingnan natin. Check your own paper. Maging matapat. Ang tamang sagot ay, ayan, number 1, pamilya, anak. Nakatama? Opo. Okay. Opo. Number 2, puti. Nakatama? Opo. Number Opo. 3, masama. Nakatama? Opo. Opo. Number 4, matanda. Tama? Opo. At number 5, pag-asa. Tama? Opo. Okay, very good. Sige ha, mamaya isasend nyo sa akin yung inyong mga ginawa. Next, madali lang yung topic natin mga anak, ano? Okay, sumasang-ayon si Andre. Next, gawain sa pagkatuto bilang 3. Pagtataya sa kasanayang pampanitikan bilang 4. Isulat muna sa kwaderno, sa papel. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Ayan. Tapos isulat niyo yung Ma'am. salita. Yes po, Neil. Sino nagmamam? Mama po. Ma'am, pwedeng GP3 na lang po. Letter lang po, letter. Hindi, GP. GP, GP3. Okay. GP3. Number 1. Tila nagdilang anghel ang ina sa kanyang sinabi. Parang isang panaginip ang nangyari sa buhay ng kanyang anak. Ulit. Tila nagdilang anghel ang ina sa kanyang sinabi. Parang isang panaginip ang nangyari sa buhay ng kanyang anak. Okay? A. Nagkatotoo ang kanyang sinabi at tila isang himala ang nangyari sa anak. B. Isang anghel ang nagsabi na may mangyayari. At letter C. May mga nakitang anghel ang kanyang anak. A, B, or C. Okay, next. Number 2. Mistulak ang tinik sa aking pangarap. Mistulak ang tinik sa aking pangarap. A. Isang sagabal o hadlang sa kanyang pangarap. A. Isang sagabal o hadlang sa kanyang pangarap. B. Natinik siya kaya hindi nakamit ang pangarap. O letter C. Pinangarap na hindi natupad. Dali, no?
Next, number 3. Ikaw ang ilaw na dumating sa aking buhay. A. May ilaw siyang dala kaya may liwanag. B. Siya ang pag-asa ng kanyang buhay. At letter C. Dumating na ilaw sa buhay. Ikaw ang liwanag na dumating sa aking buhay. A. May ilaw siyang dala kaya may liwanag. B. Siya ang pag-asa sa kanyang buhay. At letter C. Dumating na ilaw. Next. Number 4. Inabot na sila ng dilim. Kaya ang ama ay pumuputol ng maliliit na sanga sa bawat madaanan. Inabot na sila ng dilim. Kaya ang ama ay pumuputol ng maliliit na sanga sa bawat madaanan. A. Kumukuha ng sanga upang may panggatong. B. Palatandaan na doon ang daan pabalik. O letter C. Kumuha ng sanga upang paglaruan. Tapos na? Okay. Number 5. Nagwagayway ng panyong puti ang mga kalaban. Nagwagayway ng panyong puti ang mga kalaban. Nangangahulugan ito na A. Gusto pa nila ng laban. B. Sumusuko na sila sa laban. O letter C. Maraming namatay sa laban. A. Gusto pa nila ng laban. B. Sumusuko na sila sa laban. At letter C. Maraming namatay sa laban. Next, number 6. Sa kilos at gawi ay tila isa kang Maria Clara. 6. Sa kilos at gawi ay tila isa kang Maria Clara. A. Matintiman o mahinhing dalaga. Ang sinisimbolo ba ni Maria Clara ay A. Matintiman o mahinhing dalaga. B. Kahawig pumustura at manamit. Okay, paano ba manamit si Maria Clara? O letter C. Magaling umawit at tumugtog ng piano. Kasi mga anak sa Noli Me Tangere, si Maria Clara ang palaging pinapaawit sa mga pistahan ni na Padre Damaso. Malalaman niyo yun pag pinag-aralan na natin. Okay. Magaling umawit at tumugtog ng piano. A, B, or C. Number 7. Ito ang iyong tandaan. Huwag mong dudungisan ang iyong mga kamay. Huwag mong dudungisan ang iyong mga kamay. A. Huwag hayaang marumihan o maputikan. B. Gumawa ng masama o labag sa huwag gumawa ng masama o labag sa batas. At letter C, huwag hahawak o dadampot ng maruming bagay. A, B, or C. Okay. Number 8 pa ito. Sa number 8 naman, isusulat nyo din ang kahulugan. Okay? Pipiliin ang A, B, or C, D ng mga mayroong salungguhit na simbolo. Suriin ang sinalunggihitang salita mula sa pagpipilian. Isulat sapat lang ang sinisimbolo. So ano ang sinisimbolo? A, B, C, or D lang ha. Number 8. Sa wakas, isa na akong ganap na kalapating nakalilipad. Anumang oras sa mga panahong di kailangang itakda. Ano ang ibig sabihin ng ganap na kalapating nakalilipad? A. Ikulong, agawan ng kalayaan. B. Bagong pag-asa, panibagong simula. C. Boses o tinig. O letter D. Pagkamit ng kalayaan. Kanina, natalakay na natin yun. Number 9. Ako'y kabilang sa maharlikang angkan. Kinakailangang ako'y ikahon. Ako'y ikahon. Malayo sa kabihasnan at pakikipag-ugnayan. Ito'y upang higit ko raw na maunawaan ang konserbatibong lipunang aking ginagalawan at pamumunuan sa hinaharap. Okay, ano daw ibig sabihin ng kinakailangang ako'y ikahon? Malayo sa kabihasnan. A. Ikulong o agawan ng kalayaan. B. Bagong pag-asa. C. Boses o tinig. O letter D. Pagkamit ng kalayaan. And number 10, ang mga kabataan sa kasalukuyang panahon ay tila makabagong Jose Rizal. So kayo yon, kayo ang kabataan sa makabagong panahon. Para daw kayong si Jose Rizal, walang takot na umuusig sa balikong palakad ng pamahalaan. A. Ikulong agawan ng kalayaan. B. Bagong pag-asa. C. Boses o tinig. At letter D. Pagkamit ng kalayaan.
Okay, handa na? Maaari natin checkan ang inyong ginawa. Ayan, ba't parang natatawa si Hilton? Ayan. O, sige. Sunod-sunod tayo, tatawag ako mula sa screen ha, mula sa nakikita kong mga bata sa screen. Check your own papers, okay? At isesend nyo sa akin yan mamaya. Ang una ay si Sofia. O, Sofia, sabihin yung letter at yung tamang sagot ha. Tila nagdilang anghel daw ang ina. So, ano ang sinisimbolo ng nagdilang anghel, Sofia? Nagkatotoo ang kanyang sinabi at tila isang himala ang nangyari sa anak. Correct. Number 1, letter A. Very good. Next, number 2, ang sunod sa screen ko ay si Hilton. Tinik ka sa aking pangarap, Hilton. Anong letter? Letter A, isang sagabal o hadlang sa kanyang mga pangarap. Very good. 2 points. 2 points na. Next, number 3, ikaw ay ilaw na dumating sa aking buhay, Andre. Ma'am, letter A. Joke lang, ma'am. B po. Letter B, siya ang pag-asa sa kanyang buhay. Correct. Next, number 4, inabot na ng dilim. Pumutol ng maliliit na sanga sa bawat madaanan. Ang sunod sa akin ay si Roan, Lloyd. Anong sagot, anak? Ma'am, letter B. Palatandaan na doon ang daan pabalik. Okay, correct. 4 points. Next. Ikalima, nagwagayway ng panyong puti. Neil. Ma'am, letter B. Sumuko na sila sa laban. Okay, very good. 5 points. Next. Wala na. Balik tayo kay Sofia. Sa kilos at gawing isa kang Maria Clara. Ako, bagay na bagay kay Sofia ito. Matimtimang o mahinhing dalaga. Okay, correct. Matimtiman o mahinhing dalaga. 6 points. 7. Ito ang iyong tatandaan. Huwag mong dudungisan ang iyong mga kamay, Hilton. Letter? Letter B, huwag gumawa ng masama o labag sa batas. Very good. 7 points. Next. Number 8. Andre, sa wakas, isa na akong ganap na kalapating nakalilipad. D po. A. D po. Ano po, anak? Letter? D po. Letter D? D ba o B? Ang sagot ay D po. letter D. Okay. 8 points. Next, number 9. Ang sunod sa aking screen ay si Lloyd. Ako'y kabilang sa maharlikang angkan. Kailangan mo akong ikahon. Anong sagot, Lloyd, nung ikinahon siya? Ma'am, letter A. Letter Ikulong. A, ikulong o agawan ng kalayaan. At last but not the least, Neil. Tila makabagong Jose Rizal kayo. Letter B po. Bagong Let- pag-asa. Bagong pag-asa. Mga kabataan sa kasalukuyang panahon ay tila makabagong Jose Rizal na walang takot na umuusig sa bilya. Okay. I-comment natin yung sagot ni Neil na bagong pag-asa o panibagong simula. Pero mga anak, sa number 10, mayroong mga salita dyan na pwedeng ang sagot natin ay letter C. Sino ang nakasagot ng letter C? Sino ang katulad ng sagot ni Brucal na letter D? Sino nagsagot ng, sino nagsagot ng letter B? Okay, 3. Okay, so tama din naman, pero mga anak, pwedeng ang sagot dyan is letter C. Bakit letter C? Kasi po, ginamit ko ang salitang, yung pahayag na walang correct. Doon pa lang sa word na walang takot na umuusig. So pag ibig sabihin, kasi ano ba yung naging katangian mga anak ni Rizal? Si Rizal naging simbolo siya ng pag-asa ng panahon yun. Pero may ginawa si Rizal na kaya nga siya ay inusig, di ba? Kaya nga siya ay binaril at namatay siya para sa makamit ng kalayaan ng bayan. Ano bang ginawa ni Rizal? Anong ginamit ni Rizal sa kanyang paglaban sa gobyerno? Yun pong mga nobela pong ginawa niya. Correct, ang mga nobela. So doon pa lang sa mga nobela, meron siya doong pinaglalaban, may boses siya, may tinig siya. Kaya makabagong Rizal, Jose Rizal, pwede nating sabihin letter C dahil inusig niya ang balikong pamahalaan. Nakuha mga anak? Pero tama din naman yung letter B, pero
C ang aking pinipiling sagot dito. Nagkakaunawaan po? Opo. Okay. Opo. So yun anak, ang ibig sabihin na kapag imagery, sa imahe at simbolo, tingnan nyo yung mga salitang nakapaloob sa paligid. Basahin nyo yung mga context clues, yung mga clue, mga salita. Okay, pag nakita nyo yung mga salita, makukuha nyo yung kahulugan o ano yung sinisimbolo ng mga salitang iyon. Okay, sino po ang nakasiyam? Nakasampu. Ayun, marami naman pala, 4. Okay. Sige, next. Punta tayo dito. Pakibasa nga po, Neil. Gusto ko ang boses ni Neil habang nagbabasa. Neil, pakibasa mo nga itong ating panuto sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin ang bahagi ng isang kwento na hinango sa isang tulang sa salaysay ng pinamagatang ang pagbabalik ni Jose Corazon de Jesus. Sa pamamagitan ng pagpapakahulugang ibibigay ng guro, hanapin mula sa kwento at simbolismong ginamit. Okay, salamat Neil. Mga anak, baliktad ang gagawin natin. Hindi natin hahanapin ngayon yung pagpapakahulugan. Hindi tayo ang magbibigay. Ang gagawin ko, ibibigay ko na sa inyo yung kahulugan. Ang hahanapin natin yung mismong termino, mismong salita, mismong pahayag na ginamit bilang simbolo. Sample. Halimbawa, ito yung pagpapakahulugan. Biglang nagbago ang pag-uugali, naging mahinahon at naging mabait. Yan ang pagpapakahulugan ha. So basahin natin yung pangungusap o yung talata. Hindi nagustuhan ni Professor Khan ang inasal ng kanyang mag-aaral na si Suichi sa loob ng klase nila sa astronomiya. May pagkaastig ito at sumasagot ng pabalang. Naku, si Suichi ay nasagot ng pabalang sa teacher kay Professor Kang. Pero, nang kausapin ng pinuno ng paaralan ang kanyang magulang, si Suichi ay nagmistulang maamong tupa. Okay, sige nga. Alin diyan ang simbolismong ginamit na kaugnay ng kahulugang biglang nagbago ang pag-uugali, naging mahinahon at naging mabait? Yes, Lloyd. Nagtaas ng kamay si Lloyd. Anong Maamong sagot? tupa po. Yun, maamong tupa o nagmistulang maamong tupa. Basta nandun yung word na maamong tupa. Tingnan natin kung tama ang sagot. Maamong tupa. Correct. Madali, mahirap? Madali po, ma'am. Madali po. Very good. Sige. Ilagay gawain sa pagkatuto bilang 4. Kayo ang magsusulat ng simbolo. GP number 4. Go. Sulat. Tapos na. Ang pagbabalik. Actually, anak, itong pagbabalik, isang trivia. Ang pagbabalik ay sinulat ni Ginoong Jose Corazon de Jesus. Isa siyang tula. Tulang pasalaysay. Pag sinabi natin tulang pasalaysay, nagkukwento. Pero sa paraang patula. Pero itong aking ginawa, hindi siya yung mismong tula. Kinuha ko lang yung pinakakwento. Hindi ito mismong tula. Ginawan ko lamang siya ng kwento ayon doon sa tulang ang pagbabalik. Okay? Sophia, pakibasa nga anak, isang puting panyo. Isang puting panyo ang ikinakaway ni Jose habang pinagmamasdan ang lumuluhang asawang naiwan niya sa tabi ng hagda. Hagdan yan, anak. Tila matindi pa sa kamatayan ang unang beses ng kanilang paghihiwalay. Kinakailangan ni Jose na magtungo sa malayong lupain upang masimulan ang hanap buhay. Okay, umpisa pa lang may suliranin na. Ano ang suliranin ng mag-asawa? Ano daw mangyayari sa mag-asawa? Magkakahiwalay po. Yes, first time siguro magkakahiwalay. Matindi pa raw sa kamatayan. Okay. Kinakaway na ni Jose ang puting panyo. Paalam, aking mahal. Okay, next. Naiwang mag-isa ang asawa. Lumbay at matinding kalungkutan ang lumamon sa kabiyak. Araw at gabi siya'y umiiyak. Naku, siguro ito'y bagong kasal. Ano? Next.
Oh, Hilton, makikibasa ano? Hindi Hindi ma- madali ang pinagtas ni Jose upang maabot ang kaparangan. Kaparangan. Maputik ang daan, mataas ang mga halamang matitinik na sumusugat sa kanyang mga binti. Mhm. Natanaw niya ang isang bahay kubo sa di kalayuan. Itim na uwak ang sumalubong at ang buong kabahayan ay lukob ng kadiliman. Ayan. Hindi raw madali ang naging pagbagtas. Bakit hindi naging madali ang naging pagbagtas ni Jose? Nandiyan ang salitang, ano kaya? Ano-ano daw? Bakit daw hindi madali ang naging pagbagtas niya? Dahil po dinaanan niyo po yung mapuputik na daan at matataas na halamang sumusugat ng kanyang mga binti. Okay, very good. Sakto. Subalit, habang siya ay naglalakad, natanaw niya ang bahay kubo, pero may sumalubong agad sa kanya. Isipin, itim na uwak at ang buong kabahayan o yung bahay kubo na kanyang pagtitirahan, pansamantalang tutulugan, ay lukob daw ng kadiliman. Ibig sabihin nun ay, lukob ng kadiliman, literal na lang natin, medyo madilim doon at malungkot ang dating noong. Okay? So tingnan natin, ito yung pagpapakahulugan, number 1. Mayroong masamang pangitain. May nagbabadyang unos. May suliranin. Okay, sulat nyo number 1. Alin kaya ang simbolismo o simbolong ginamit sa part na ito na ang kahulugan ay may masamang pangitain o may unos o may suliranin? Sulat ang sagot. Go. Ayan, sorry. Kachat ko kasi si Brent. Okay. O, mamaya natin babalikan ang kasagutan. Next. Okay, pakibasa nga po, Lloyd. Ito, ikaw ang nasa sunod sa screen ko. Bahagyang kinabahan. Go. Bahagyang kinabahan ang pobreng magsasaka. Nahiga at inalatag ang butas. Butas na banig na pabaon ng kanyang asawa. Kinuha niya ang munting yuping larawan at hinangkan ito. Nalukob si Jose na lumbay at pangungulila. Pagkuway sinabing, mahal ko, ako'y magbabalik. Namukto sa kanyang mga mata at halos hindi na siya makatulog sa tindi ng pag-aalala. Ayan. So sa unang gabi pa lamang niya ay matindi ng pangungulila niya. Ano? So ano daw ang ginawa niya para maibsan ang pangungulila? May isang yuping larawan at hinagkan niya ito. Okay. Sunod. Kinabukasan. Neil, pakibasa. Ay, sorry. Neil. Kinabukasan, sumikat ang haring araw na tila sa kanya'y kumakaway. Napangiti na lamang si Jose at manday nabanggit na may badya ng magandang ani ang lupaing nililinang at pinagyayaman. Okay. Klase anong trabaho ni Jose kaya sa inyong palagay? Bakit kailangan niyang isa siyang magsasaka. Kailangan niyang lumayo sa kanyang asawa, okay, upang pumunta dun sa lupain kung saan makapagtatrabaho siya at pag uwi niya ay may madala siya sa kanyang asawa. Okay, pagpapakahulugan number 2, ilagay diyan sa ilalim. Alin daw ang simbolismong ginamit na may pagkakahulugan sa nagbigay ng pag-asa? Okay, nagbigay ng pag-asa. Ayan, kachat ko kasi si Cervantes at hindi siya nakakapasok sa online. Nagtatanong siya ng gawain.
Ayan. Okay na, tapos na mga anak? Okay po. Sunod. Matapos ang mahabang panahon ng paghihintay ay makakauwi na rin si Jose sa wakas. Nananabik siyang maiuwi niya sa kanyang asawa ang taglay na yaman. Mga bungang kahoy at sako-sakong bigas. So siguro matagal na iyon at nakapag-ani na. Okay? Bawat madaanan ay pumipitas siya ng bulaklak. Nasing samyo ng maitim na buhok ng kanyang asawa. Mabango. Nakakita rin siya ng pulang rosas na kanyang pinagmamasdan habang daan at nabanggit ang katagang kay rikit na halaman. Okay? Pumipitas siya ng bulaklak, nakakita ng pulang rosas. Okay, pagpapakahulugan, kagandahan. Alin kaya ang ginamit ng may akda o ng writer na simbolismo o simbolo para pakahulugan sa salitang kagandahan? Ayan, nakita? Oh, next. Eto na. May matutuklasan na tayo sa dulo. Pakibasa nga, Sofia. Magkahalong pananabik at kaba ang nararamdaman ni Jose. May kaba siyang naramdaman sa di maipaliwanag na dahilan. Malayo pa lamang ay tanaw at rinig niya ang banda ng musiko. Mabilis ang kanyang paghakbang. Halos lakad-takbo at siya'y sinalubong ng mga tao. Tumuloy siya sa silid ng kanyang asawa at dooy na masdan. Nakapikit na mga mata. 4 na kandila ang nangagbabantay. Bumuhos ang kanyang luha at nasambit, "Irog ko, paalam." Naku, ano kaya ang nangyari? Masaya at excited. Subalit sa dulo, may 4 na kandila. Irog ko, paalam. Okay? Pagpapakahulugan, pagpanaw, may namatay, kamatayan. Okay. Tama yung inyong iniisip. Pagpanaw, may namatay, kamatayan, isulat ang salita na maaaring maglarawan sa pagpanaw, namatay, kamatayan. Simbolismo ha, simbolismo. Simbolismo ang hinahanap natin. Tapos na. Ayan. Iwasto nga natin ang inyong mga kasagutan. Subukan nga natin iwasto. Ganito ang gagawin mga anak ha. Ganito ang gagawin. Sa chat box, kasi alam ko iba-iba ang inyong sagot. Sa chat box mga anak, isusulat nyo ang inyong sagot. Okay? Take your time. Okay. Ma'am, yung 4 na sagot po. 4 na sagot. Pero isa-isa lang muna. O, number 1. Wait lang ha. Wait lang. Babalik ko muna. Okay, number 1. Sabay-sabay ha. Masamang pangitanging may nagbabadyang unos o suliranin. Pakisulat sa chat box. Ayan. Sabi ni Sofia, itim na uwak. Ninil, itim na uwak. Itim na uwak. Ayan. Anong tamang sagot? Very good. Itim na uwak. Tama. Next, number 2. Teka lang. O sige, type nyo na. Number 2. Anong sagot?
Nagbigay ng pag-asa. Alin kaya dyan na nagbigay ng pag-asa? Ma'am, Po. Mark, pa-admit nga nung isa ko, hindi kasi na nakapag-type dito sa amin. Kasi Oo. ma'am kayong host. Sige, sige. Haring araw, sumikat ang haring araw, sumikat ang haring araw. Correct. Bakit, Andre? Anong munsong problema? Ma'am, hindi po nakapag-type dito sa chat box. Yung Hindi ka makapag-type. Paano ba yun i-admit? Teka. Pwedeng ang sagot na sumikat ang haring araw nga tila sa kanya kumakaway. Tama. Basta nandun yung word na sumikat ang haring araw at saka yung word na sa kanya'y kumakaway, yun ay bagong pag-asa. Sige, sabihin mo na lang ang iyong kasagutan. Okay, next. Number 3. Tama ang inyong kasagot. Haring araw, sumikat ang haring araw. Tama, tama. Next, number 3. Pakitype na ang inyong kasagutan. Ang ating hinahanap ay kagandahan. Rosas, sabi ni Lloyd. Pulang rosas, sabi ni Sofia. Pulang rosas. Okay, sagot mo, Andre, ay pulang rosas din. Ayan. Lloyd, rosas o pulang rosas? Tama naman. Okay, sabi ni Neil ay rosas. Correct. Number 4. Ano naman ang ating hinahanap sa number 4? Pagpanaw, may namatay, kamatayan. 4 na kandila, sabi ni Sophia. Tama. 4 na kandila, correct. Hilton, tama. Okay, very good. Tama. Sino po ang naka 4 points? 4 points. Yan. Ayan. Napakadali. Napakadali. Next. Punta naman tayo sa susunod na gawain. Meron pa ba tayong gawain, ma'am? Tingnan nga po natin. Okay. Naiwasto na natin ang kasagutan. Merong katanungan. Ayan. Nandun na tayo sa last part, panghuling katanungan. Ano kaya sa palagay nyo ang katanungan ni Ma'am Madelo? Okay. Ang huling katanungan ay yan. Wala. May natutunan ka ba sa ating tinalakay? Meron. Siyempre. Meron po. Siyempre. Meron po. Salamat. Kung gayon, isulat sa chat box o sabihin nyo na lang sa akin. Gusto ko marinig ang inyong tinig. Ano-ano ang mga natutunan nyo sa ating tinalakay? Iisa-isahin ko. Ikaw, Sophia, ano ang iyong natutunan, anak, sa ating tinalakay? Ang imahe po ay nagre-representasyon sa mga bagay o ideya. Samantalang ang simbolo ay nagbibigay ng maaring pagpapakahulugan. Okay, Hilton, ikaw anak, anong natutunan mo sa ating tinalakay ngayong araw na ito? Kung paano, yung mga paraan po, mga salita, kung paano po mahanap yung simbolismo nung imahe na Very nasa... good. Sa pamamagitan po ng mga salita na nakapalibot doon o nakapaloob doon sa talata, makukuhain mo yung kahulugan ng simbolismo o tinatalakay ng simbolismo. Very good. Yes, Andre, ikaw, ano ang iyong natutunan, anak? Ang simbolo po yung mga salita po na hindi literal, yung mga meron pa pong mas deep meaning po. Correct. Pag sinabing simbolismo, hindi po ito yung mga literal. Okay? Meron itong mas malalim na pagpapakahulugan. Yes. Lloyd, anong iyong natutunan sa araw na ito? Natutunan ko po na ang bawat bagay ay maaaring may isimbolong pangyayari o pakiramdam. Okay, bawat bagay o may yun nga tinatawag natin may inire-represent. May representasyon po ng mga ideya. Very good. Yes, Neil, ikaw anak. Ano ang iyong natutunan sa araw na ito? Ang bawat kwento po ay maaaring magkaroon ng imahe. Okay, ang mga kwento, yun ang topic natin, ay mayroong imahe at simbolo. Hindi lamang tula, kasi di ba minsan anak ang simbolismo sa tula natin nakikita. Ngayon, ang kwento pala ay mayroon na din ganun. So kung i-recall nyo, yung mga ipinasa nyo sa aking kwento, gumamit ba kayo doon ng mga imahe at simbolismo o hindi pa? Okay, gumamit na ba kayo doon? Halimbawa ay gumamit kayo ng salitang ano ba?
Dahil halimbawa yung pagsikat ng araw, yung palang pagsikat ng araw ay pagsilang mo sa mundong ito. Isinilang ka sa mundong ito. So, hindi pa natin nagamit yon. So, ano kaya sa palagay nyo ang ating gagawin? Bilang performance-based task number, pang ilan na? Meron tayong panghuling gawain. Pang tatlo? Yung Opo, una, performance-based task, yung pagsulat ng tekstong argumentatibo. Ang ikalawa, pagsulat ng maikling kwento. Ngayon kaya, anong ating, hulaan nyo nga kung ano yung performance task natin ngayon? Susulat po na maikling kwento tapos po gagamit po ng mga simbolismo. Okay, susulat, makakasulat. Okay, baka kasi kayo mga anak ay medyo anong tawag doon, na uumay na sa pagsulat. Kaya hindi ko kayo papasulatin ng kwento. Okay, baka medyo naumay na kayo sa pagsulat. Okay? Kaya, Hilton, hindi ko kayo papasulatin. Ang gagawin nyo ay pagdodrawingin ko kayo. Hindi kayo magsusulat ngayon kasi nakapagsulat na kayo. Then sa performance task 1, nagsulat na kayo ng teksto. Sa performance task 2, nagsulat na kayo ng maikling kwento. Dito, dodrawing. Neil, pakibasa nga uli, Brukal. Maliwanag kasi magbasa si Neil eh. Ano ang gagawin natin sa gawain sa pagkatuto bilang 5? Pakisulat performance-based task number 3 yan ha. Neil, pakibasa. Ano ang ating gagawin? Gumuhit? Ano pa ba si Neil? Gumuhit ng isang bagay na maaaring simbolo o kumatawan sa kaunlaran ng bayan ng Lorde na maiksing pagpaliwanag kung bakit ito napiling iguhit na simbolo. Halimbawa, ang napili okay. Halimbawa, ang napili mong iguhit ay ang larawan ng Biblia. Maaari mong ilahad na kaya mo napili ang Biblia sapagkat ito ay kumakatawan sa maunlad o malalim na pananampalataya ng mga mamamayan. Okay, salamat Neil. Mga anak, hindi tayo susulat ng kwento na ginagamitan ng simbolismo. Kayo po ay guguhit ng simbolo. Tungkol daw sa kaunlaran ng bayan ng Dolores. So punta ka sa bayan, tingnan mo anong meron sa bayan ng Dolores ngayon. Unti-unti nang nakilala ang bayan ng Dolores. Simula nang naging sentro tayo ng deboto, di ba, ni Birhen de la Rosa. Di ba, marami nang dumadayong mga peregrino o mananampalataya galing sa iba't ibang bansa. So symbol yon na umuunlad na ang Dolores, nakikilala na tayo unti-unti. So pwedeng mag-drawing ka, halimbawa sa sample ko, isang Bible. Tapos doon sa katapat ng Bible, bakit yon ang napili mo, ilalahad mo, i-explain mo? Bakit yun ang sumisimbolo sa bayan ng Dolores? So ito ang rubric. Pagka maganda, gumamit kayo ng creativity, may mga kulay, kaakit-akit, 10 points. Tapos kapag mahusay ang inyong paliwanag, kahit isang isang talata lang, isang paragraph lang, maikli lang, wag naman isang sentence. Kahit sa isang paragraph, kahit binubuo yun ng 3 sentences, okay? O 4 na sentences. 10 points din po yun. Ito po ang pinaka-format niya. Ayan. Pwede niyong picturean, pwede niyong i-screenshot. 2, okay. Gumuhit kayo ng dalawang box. Doon na lang sa ilalim ng bond paper, di ba? Meron kayong gawain 1, 2, 3. Tapos ilagay niyo sa ilalim gawain bilang 5. Doon na lang kayo drawing sa ilalim. Mag-drawing. Kung hindi kasya, gumamit ng bukod na papel. Okay? Yes, Andre. Pwedeng kunyari nag-drawing ko po sa bond paper, pwedeng sa likod na lang po yung paluan. Okay, pwede. Okay lang. Pwede yun. Iguhit ang simbolo, tapos sa tapat o sa likod o kaya basta kung saan nyo maisulat, ipaliwanag nyo kung bakit iyon ang simbolong inyong napili. Ayun. So, maliwanag po ba ang gawain, mga anak? Maliwanag po. Maliwanag po. Okay, syempre, palagi tayong may pa-schedule. Ayan. Schedule, pagguhit ng imahe at simbolo ngayong araw, December 16, parang bumaba yata ang plus points ni ma'am. +5, kasi yung iba nape-pressure sa inyo eh. Yung iba, nagmamadaling magpasa. Kaya +5, kung makakapagpasa ngayon. Bukas, +3, tapos huling araw ng pasahan ay December 20. Okay? Kailan ba ang 20? Monday yan, ano? Opo. Madali lang naman, guguhit lang kayo. Pero maging creative, ha? Yun ang performance task number
3. So, yun lamang. At sa pagkakataong ito, maraming salamat at hanggang sa muli mga anak. Ayan. Salamat po, ma'am. Maraming salamat. At mga anak, may paalala pa pala ako mga bunso. Bukod diyan sa pipicturan nyo yung gawain na ating sinagutan ngayon at pipicturan nyo rin yung inyong performance task number 3, isesend ko sa inyo kung ano ang gagawin nyo sa week 6. Ang week 6, babasahin nyo na lang dun sa module tapos bibigyan ko kayo kung ano yung gagawin nyo. Para pagdating ng January, week 7 and 8 na tayo, last na yon. Nakuha po? Kasi yung week 6 medyo madali lang naman. Para hindi naman natin, kasi magkaugnay kasi ang week 6 at week 7, yun ay tungkol sa dula. Okay, tungkol sa play. Magkaugnay yung 6 at 7. Kaya lalaktawan natin sa 6, isesend ko sa inyo kung anong gagawin nyo sa week 6. Tapos yung 7 yung tatalakayin ko pagbalik natin sa January. Okay, nagkakaunawaan mga anak? Sige po. Sige po. Okay. So yun lamang. Maraming salamat. Mag-chat lamang sa akin kung ano ang mga katanungan. At ako ay magwe-wait na ng inyong mga ginawa para sa araw nito. Yun lamang. At lang. Ayan. Pa-picture muna. Salamat po. Salamat. Ayan. Okay. Thank you. Bye. Thank you po. Thank you po. Merry Christmas po. Advance Happy New Merry Year. Christmas Ay, po. oo. Merry Christmas. Tama. Merry Christmas din. See you in January po. See you.